tayo. Tayo na muna mga idol. Bits. Lagyan natin yung bits. Light. Light, camera, action! Camera. Yun. Camera. Yun. Bluetooth mode. Dahil lamang sa isang halik ng batang lalaki sa batang babae, hindi inaasahan na agad silang nagkasundo sa isang kasunduan ng buhay at kamatayan. Ang batang babae paglaki ay naging pinakamagandang babae sa buong mundo. Bilyon-bilyong ari-arian. Ngunit ang batang lalaki ay naging isang dukhang nagtitinda ng kamote para mabuhay. Kahit na ganon, sila ay nagpakasal at nagmahalan ng labis. Pati ang ina ng babae ay sumubok na umangkin ng kapangyarihan. Hanggang sa gusto niyang paghiwalayin sila, pinilit ang anak na babae na mag-apply bilang personal na alalay ng Shen Wao. Ngunit ang kagandahan ng babae ay tiyak na magugustuhan ni Shen Wao. Kaya't hindi siya pumayag kahit ano pa. Ang maganda sabihin ay pagpili ng personal na alalay. Hindi ba't pipili ka lang ng isang kasamang babae? Hindi kong hihiwalayan si Sukan. Hindi inaasahan na ang ina ay magpapakamatay para pilitin. Shushu yun. Ako ang iyong ina. Dapat makinig ka sa akin. Kung hindi ka pupunta sa biological case, ako, mamamatay ako sa harap mo. Ikaw na ang bahala. Kaya't pumayag na lang ang babae na subukan. Ngunit naramdaman niyang may kasalanan siya sa kanyang asawa. Hanggang sa hindi rin nag-aalala ang binata. Pinayagan niya ang kanyang asawa na pumunta. Siya ay mayroon ng plano. Kapag umalis na ang asawa, tinawag ng binata ang kanyang mapagkakatiwalaang kasamahan na si Jiang Langli. Siya pala ang tunay na tago ang pagkatao na hari ng Wu. Ang nagpapanggap na hari ng Wu na nagpaplanong magkaroon ng personal na alalay ay peking produkto lamang. Kaya't ang binata ay nagpasya na makipag-ugnayan kay Jiang Longyi upang magtanghal sila ng isang eksena. Gusto niyang ilantad sa publiko ang nagpapanggap na kanyang sarili na peking produkto. Sa oras na iyon, ang asawa ay nakadamit ng magarbong kasuotan. Lumitaw sa pagtitipon ng hari ng Wu. Nagre-recruit ng maid sa handaan.
Ang mga kilalang pamilya ay dinala ang kanilang mga anak na babae. Umaasa na mapili ng hari ng Wu. Ngunit pagkatapos na ipakilala ang bawat anak na babae ng bawat pamilya, walang napili ang hari ng Wu. Ngunit pagkatapos ipakilala ng biyenan ang asawa ng binata, agad siyang napukaw ng kanyang atensyon. Siya na nga. Ano? Napili na ng hari ng Wu. Napili na. Ngunit tumanggi siya dahil siya ay may asawa na. Tinanggihan ang hari ng Wu. Kasal. Tapos mas gusto ko. Paumanhin, prinsipe. Hindi ko iiwan ang aking asawa. Gusto ka ng haring ito at kasalanan mo ito. 2 beses mo akong tinanggihan. Ako ito. Ako na mismo ang nagpasyang hindi na kita kailangan. Ikaw ay isang mahirap na prinsipe na pamahalaan. Ito na naman ang pagkakataon mo para magpakita ng husay. Ako, anong karapatan mo para kunin ang aking pagkatao? Pumunta ka sa opisina ng mga alipin ninyo. Hindi ako sang-ayon. Pinansin ka ng prinsipe. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Sa pagsasalo-salo ng mga tagapaglingkod sa palasyo, anong akala mo sa sarili mo? Basura ka lang. Sa harap ng prinsipe, may karapatan ka bang magsalita? Sinabi niya na siya ay tunay na emperador. Naniniwala ka lang. Kaya ako rin ay magsasabi na ako ay tunay na emperador. Shu Fan, ikaw ay isang maliit na kriminal. Anong batayan mo para pagdudahan ang tunay na emperador? Shu Fan, lahat ng naririto ay mga makapangyarihan. Sinasabi mo na peke ang tunay na emperador. Akala mo ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lungsod. Bulag na ba ang lahat ng mata mo? Shu Fan, iyan ay mga salitang binitawan mo lang. Mahal, huwag kang mag-alala. Siguradong peke ang tunay na emperador na ito. Shu Fan, hindi ba masyadong mapanganib ang ginagawa mo? Kung sakaling mali ang iyong nahulaan, mamamatay tayo ng masalimuot. Mahal, huwag kang mag-alala. Ito, iyon. O sige, kapag natalo sa taya, sama ako sa iyo sa paghahanap ng kapalaran. Oo, mahal, dahil sa mga salitang iyan mo, kontento na ako. Dahil sinasabi ninyong siya ay tunay na emperador ng martial arts. Ano, may ebidensya ba kayo? Tama, noon pa man, kayo ay palaging nagmamadali sa inyong mga conclusion. Sino sa inyo ang tunay na nakakita sa emperador ng martial arts? Wala, sa unang pagkikita ng emperador ng martial arts. Dapat din pagdudahan ang kanyang pagkakakilanlan. Ako ay lubos ng kontento. Kung hindi man, kayaan na lang natin siya. Ikaw ay isang maliit na salarin lamang. Naglalakas loob kang magsalita ng hindi maganda. Kung magagawa mong putulin ang iyong 2 binti ngayon, marahil ay pag-iisipan kung bigyan ka ng isang pagkakataon. Mayroon kang ganitong kakayahan. Shu Fan, ikaw ba ay isang mapalira? Parang matandang magnanakaw. Nagsusumikap ka bang tanungin ang kakayahan ng duke? Ayaw mo nang mabuhay? Bagaman ang mga taong palaging nasa digmaan. Ang hitsura nila ay medyo rugged. Subalit si Jiang Wenli, maaari mo siyang ituring na isang Yaoren. Ikaw na may pangit na anyo. Naglalakas loob kang magpanggap bilang si Jiang Wenli. Nahihiya talaga ako sa'yo. Shu Fan, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay simple lang. Siya rin ay peke. Bata, may tamang paraan para mamatay ka. Lahat, paano naging ganito ang anak na ito at nagtatanong sa akin at sa tunay na hari ng Wu. Ngayon, kung mayroong taong makakuha ng ulo ng batang ito, maaaring pag-isipan ng hari ng Wu na ituring siya bilang kaaway. Bakit kailangan pang makialam ang Marquis sa ganitong maliit na bagay? Handa ang aming pamilya Wang na tumulong. Handa rin ang aming pamilya Zhang na maglingkod. Handa akong maging pinakatapat na aso mo. Shu Fan, magpakabait ka at tanggapin mo ang kamatayan. Sino ang maglalakas loob na umatake? Sino ang may ganang sumalungat sa aming teritoryo? Hindi mo ako kilala. Kapal ng mukha mo, Zhang Huang Wenhua. Ipakilala ang iyong pangalan. Kaya ikaw pala ang tunay na hari ng Wu. Ako si Pang Zin ng pamilya Jiang sa Shanji. Jiang Qingqi. Sa totoo lang, kamag-anak siya ng Duke of Jiang. Kapatid na babae ng Marquis Jiang. Kung ganun nga, ibig sabihin, pinsan kita. Hindi ko alam kung bakit narito ka, pinsan. Anong dahilan ng iyong pagdating? Matagal ko nang naririnig ang pangalan ng pinsan at ng hari ng Wu. Dumating ako upang magbigay ng regalo. Dahil tayo ay magkapamilya. Hindi na kailangan ng ganoong karaming regalo. Kaya ikaw pala ang pinsan. Nakita mo na ba ito dati? Madalas pumupunta sa gilid ng lungsod ang pinsan. Bagaman magkapamilya tayo, marami pa rin ang hindi nakakakita sa pinsan. Tama, kanina, narinig ko ang ingay ng away sa labas. Ano ang nangyari? Ito, iyon. Walang alam si Miss Jiang. Nagsusumikap ka bang tanungin ang lakas ng haw na ito? Sa kasalukuyang pigi, sinugod ang nagdududa sa pagkakakilanlan ni Haring Shenwu. Ito, naghahanda na upang magparusa at turuan siya ng leksyon. Ito ay talagang hindi makatwiran. Paano mo naisip ang dadahan si King Shenwu? Hindi sa tanong ko. Sa totoo lang, peke siya. May mabuting layunin sa totoong emperador.
Buong puso para sa taong bayan. Naglalakas loob ka bang pagdudahan ang pagkatao ni totoong emperador? Ano ang karapatan mo upang dadaan sa akin? Miss Zhang, mali ang iyong iniisip. Ngayon, hindi namin kailangang patunayan na peke siya, kundi pabayaan siyang patunayan na siya ay totoo. Upang paniwalaan at sundin ng dalawang ito. Hindi dapat mong pagdudahan ang pagkatao ni totoong emperador. May darating. Dakmain siya. Hindi niyo kami dapat basta-basta lang atakihin. Hindi ako kumbinsido. Hindi nasisiyahan. Si totoong emperador ay kilala sa pagiging makatao. Siguradong papatunayan namin sa inyo, mga mapanirang tao. Upang paniwalaan ninyo, mga mapanirang tao. Magaling, mahal. Totoong emperador, magaling ang ginawa mo. Upang paniwalaan at sundin ng 2 taong ito. Mangyaring magpakita ng patunay. Para malaman ng mga mapanirang tao, hindi dapat lumisan ang trono ni totoong emperador. Alam ng lahat, may isang patunay si totoong emperador. Kailangan lang ilabas ni emperador ang patunay. Upang paniwalaan ninyo, mga mapanirang tao. Oo nga, totoo ang sinabi ni Miss Zhang. Ang totoong emperador ay simbolo ng kanyang pagiging hari. Gawa sa libo-libong taon na yaring bakal. Ang pinili na simbolo ni totoong emperador, maaaring magamit sa pakikidigma. Maaaring magamit upang mabilisin ang milyon-milyong kawal. Kung ganoon nga, kung ganoon, ipakita na ang totoong emperador. Tayo mga simpleng tao sa kalye. Makita natin. Tama si Miss Zhang. Basta mayroon tayong patunay. Tiyak na magpapauman din kami. Ito, huwag kang masyadong mayabang. Hintayin natin si King Shenwu na ilabas ang emblem. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Talagang walang katwiran. Paano naman magiging posible na dalhin palagi? Nasa loob muna ng Shenwu Temple. Oo, ako'y lumabas ng walang dala. Nakalimutan. Hindi dapat ito lagi dalhin. Bastos. Ako'y nakalimutan lang dalhin. Paano mo naisip ang dudahin si Haring Shenwu? Sufan. Walang katapusan ang iyong mga sinasabi, di ba? Ang Shenwu Order ay napakamahal na bagay. Itinago ni Haring Shenwu sa loob ng Shenwu Temple. Hindi ba normal? Oo. Ikaw nga. Bakit mo kailangang isipin na peke si King Shenwu? Totoo bang peke siya? Totoo na ba ang kapalaran? Hindi natin masasabi yon. Sufan. Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay kami. Sufan. Huwag masyadong magbiro. Paano kung siya nga ang totoo? Mahal, huwag kang matakot. Maniwala ka sa akin. Hindi ako naniniwala. Siya ang totoo. Dahil hindi may pakita ni Haring Shenwu ang Shenwu Order. Wala nang paraan para patunayan na kami ay nagkamali. Mas mabuti nang tapusin na dito. Hindi. Ang hari na si Shenwu ang pinaka-admire ko. Paano naman natin papayagan ang mga taong ito? Pwedeng basta-basta lang magdumis. Munting pinsan. Dahil nakalimutan ng hari ang Shenwu token ngayon. Kaya't magpapakita ako ng kahabagan. Patawarin na sila. Huwag mag-alala. Hari, may isa pa akong bagay. Makakapatunay sa pagkakakilanlan ng hari. Hari, may dala akong cellphone. May dala akong cellphone. Anong nangyari? Kami sa pamilya Zhang ay lubos na nagpapasalamat sa pangangalaga ng pinsan. Lubos na pinahahalagahan ang pangangalaga ng Shenwu Temple. Ang hari na si Shenwu ay nagbigay sa pamilya Zhang ng isang mahiwagang sobra. Sa loob ng sobra ay may isang misteryosong numero. Pribadong numero ito ni King Shenwu. Tama si Miss Zhang. Kailangan lang nating mag-connect ang tawag sa telepono upang mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Shenwu. Oo, magandang paraan ito. Sumasang-ayon ako. Anong maganda dyan? Jiang Qingqi, ito ang biyayang ibinigay ng hari sa pamilya Zhang. Hindi mapipigilan ang panganib sa buhay ng pamilya Zhang. Paano naman mangyayari ito sa ganitong oras? Miss Zhang, ito ay isang masamang pahayag. Ito ay tungkol sa dangal ng hari. Siyempre, pinapayagan ng iba na basta-basta na lang akong tukuyin. Dito, 2 ordinaryong tao lang ay pwedeng basta-basta na lang magdulis. Hindi ba't lugi ito sa pera ng prinsipe? Oo, hindi maaring masira ang paggalang sa hari. Suntukin. Kailangang suntukin. Basta may papatunay ang pagkakakilanlan ng hari. Huwag mo akong pagsabihan na magpakumbaba at magpatawad. Pinapabayaan mo akong maging mayabang. Nagmumura. Walang galang. Ginoong Zhang. Sapakin. Pinapakiusapan kita na saktan siya agad ngayon. Kailangang malaman ng mga ganitong tao sa kalye. Malaman ang kaparusahan ng pambabastos sa prinsipe. May dala akong cellphone. Huwag masyadong masaya sa biro. Baka siya ay totoong baliw. Walang anuman. Mag-ingat ka. Bakit ka ganoon katiwala? Dalaga. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Ang kasinungalingan ng manugang na ito. Malapit ng mahalata ang kasinungalingan. May dala akong cellphone. Mamamatay ka ba kasama niya? Nasaan si Sufan? Siya ang asawa ko. Kung totoong totoo si King Shenwu, handa akong harapin ang kahihinatnan kasama siya. Susu yan. Napakatanga mo naman. Paano naman maaaring peke si Xinguang? Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Dahil pareho silang nais maging magkasintahan. Kung ganoon, pagbigyan na natin sila. Mayroon. Putulin ang koneksyon sa bansa ng tungpan. Tulad nila, hindi karapat dapat makisalamuha sa atin. Hindi nararapat makisama sa atin.
Lumitaw sa parehong pigi. Lolo, ikaw ay nag-uusap kasama ang iba habang naglalakad. Ikaw, tatlong tao. Bakit kayo umuubo ng dugo? Guro. Ang lakas ng espada. Hindi siya nasugatan. Ngunit inatake niya kami. Ito. Oy! Sila ay inatake. Bakit sila ang inatake nito? Samantalang ako ay walang nangyari. Hindi ito siyentipiko. Hindi ko pa nakita ang espada na kakaiba katulad nito. Hindi ko rin ito nakita na nakakasakit ng ibang tao. Hindi ba? Ang espadang ito, natatakot siya sa kanya. Anghel na antas 8. Ang gusto kong pakasalan, ay siya talaga. Ano ang espada ng Diyos? Walang nakakaalam. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi ako naniniwala. Hindi mo ako masasaktan. Hoy. Ano ang balak mong gawin? Gusto mo bang suriin ulit? Oo, tiyak na may nangyaring mali. Mali ang direksyon. Sa pagkakataong ito, siguradong tatamaan nito ako. Huwag naman. Huwag na sanang subukan. Maaaring, magiging salungat ito sa amin. Hindi ko kaya. Darating ang pangalawang hampas. May mamamatay dito. Naku, may posibilidad na may mamamatay talaga. Huwag na ninyong ituloy. Ano ba ang sinasabi mo tungkol sa pagsasanay? Kahit anong antas pa ang sabihin mo. Hindi kita pipigilan. Sige, umalis ka na. Kayo mismo ang nagsabi kanina. Kailangan nating linawin ang fenomenong ito. Gusto niyong suriin ang antas ko. Ngayon, bakit kayo lahat ay tumatanggi? Hindi ganun. Ito ay tungkol sa buhay ng tao. Sword God, ngayon, may kaunting kakaiba. Kung ganito pa rin, ang aking munting buhay, ngayon ay matatapos na dito. Guro, huwag siyang hayaan na subukan pa. Mabilis, hayaan mo siyang umalis. Marahil mayroon siyang banal na kapangyarihan. Hindi siya dapat pakawalan ng ganito. Hayaan mo siyang suriin ulit. Kung ang atake ng Diyos ng espada ay hindi tumama sa kanya. Kung gayon ang suntok na ito, ay ako ang tatanggap para sa inyo. Suriin. Kahit ang Diyos ng espada ay tumama sa iba ulit. Hindi ako kumikilos. Sila, walang sinuman, na may lakas ng loob na sisihin ako. Diyos ng espada. Saktan mo ako, ang aking kadalisayan. Salamat sa iyo. So much for watching, mga idol.